Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's reflection. Marami ka bang mga bagay na inaalala, di ba? O mga worries sa buhay? Kasi pagpasok ng linggo, di ba? Pagka Monday na, yung iba tinatamad na. Sasabihin nila to, Lunes na naman, papasok na naman ako, paulit-ulit na naman. Matraffic na naman. So, ang daming reklamo sa buhay. Pero kung tutuusin guys, dapat ka nga matuwa dahil may trabaho ka pa, di ba? Blessing yan na binibigay ng Diyos. Pero pagkatapos niyan, mga Sabado, di ba? After 1 week, magpahinga ka naman ng linggo. Ibigay mo naman sa Diyos at sa pamilya mo, di ba? Kasi i-even yung ating Diyos, di ba? Nagpahinga siya on the 7th day. Nagpahinga siya hindi dahil pagod siya, kundi para para uh, mabigyan din ng tao ng kapahingahan. Kasi 'di ba? Enjoy natin guys yung ating trabaho. Imbis na magreklamo tayo, 'di ba? Kahit mababa lang ang sahod mo, maging masaya ka kasi may trabaho ka. Kasi marami diyan, 'di ba? Nakapila sa apply ng trabaho at hindi matanggap-tanggap. Pero ikaw, nandyan na sa trabaho mo. Kahit mga ordinary lang, janitor ka man, di ba? Factory workers, construction workers ka, security guard, o kung ano pa mang mga ordinaryong trabaho, pero nakakatulong yan sa pamilya mo. Yan ang nagbibigay ng pagkain. Bagamat hindi sobra-sobra, at least meron. So, pagbutihin mo na lang dahil blessing yan. Kaya sabi nga sa Salmo, chapter 55 verse 20, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at alagaan kanya, hindi kanya pababayaan ang mga matuwid magpakailan man. And guys, di ba? Malinaw ang sinabi na ibigay mo na sa Diyos kung nag-aalala ka, di ba? Para gumaan ang pakiramdam mo. Huwag mo suluhin yan. Di ba? May Diyos ka natutulong, di ba? Sa ating lahat, may Diyos tayo. Kaya yung minsan mga alalahan mo, bit mo, kaya napakabigat ng buhay mo kasi yung problema mo lagi mong bit. Kaya sabi dito, ibigay mo sa Diyos. Tapos gawin mo kung anong dapat mong gawin, magsumikap ka. Para sa ganun ay gumanda ang buhay mo o yung hanap buhay mo. 'Di ba? So, wag yung sariling diskarte mo, di ba? Kasi pagka nabibigatan ka na, minsan kung saan na nakakarating. Di ba? Madalas, lalo sa ating mga Pilipino, may tinatawag sila na kapag nagigipit, kumakapit sa patalim. Di ba? Pero dapat mong gawin, kapag nagipit ka, kumapit ka sa panalangin. Yan ang pinakamabuting gawin. At sinabi niya na, ibigay mo na sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi ka tamad o wala ka namang nang gagawin dahil binigay mo na lahat sa Diyos. So, gawin mo yung part mo. Parang ano, di ba? Parang yung magsasaka. Di ba yung magsasaka? Magtatanim ng palay yan. So, bubungkalin yung lupa, ayusin, bigyan ng pataba. Hanggang sa itanim na yung mga palay, yung butil ng palay. So, ngayon, dahil ginawa mo na ang trabaho mo, natural, wag mo nang iisipin na lalaki ba yan o hindi. Hayaan mo lang. Yung sinasabi nila mga 3 months daw yun. 3 months, malaki na yung palay sa i-harvest mo. Ipasa Diyos mo na yung palay, di ba? Basta ginagawa yung trabaho mo sa umaga, didiligan mo yan, bubunutin mo yung mga damo. So, sa Diyos na yan, ibigay mo na sa Diyos, by nature, siya nang bahala at mag-harvest ka ng maraming palay. So, parang ganun din po sa buhay natin. Maghintay tayo. Gawin natin ang ating trabaho natin, yung mga alalahanin sa buhay, bigay din natin sa Diyos. At asahan natin na maganda yung kalalabasan. Pero sabi niya, sa mga matuwid na tao, hindi niya pababayaan na alagaan niya. Ibig sabihin, kailangan siyempre yung relasyon natin sa Diyos ay nandiyan pa rin. Di ba? Hindi man tayo perfecto guys. Lagi nang sinasabi ko, alam naman natin na walang tao walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pero ibig sabihin, majority ng ginagawa natin sa buhay natin ay para sa Diyos. Sa kanyang katwiran. So, para na sa ganun, i-bless tayo dahil nga maganda yung
relasyon natin sa Diyos. Kaya magsumikap tayo, huwag tayong tatamad-tamad. Ano man ang estado ng ating buhay ngayon, pasalamat tayo. 'Di ba? Huwag ka na masyadong mag-isip. Ang problema may katapat yan na solusyon. Magdasal ka lang at mahahanap mo na, makikita mo na yung solusyon na galing sa Diyos. Kaya huwag ka na magtanong-tanong kung saan saan. Huwag ka nang pumunta. Kumapit ka lang sa panalangin. Yan ang pinaka-the best, di ba? So wala namang exempted dyan guys. Lahat naman tayo dumaranas ng matinding problema. Pero ang kaiba lang, dapat may relasyon tayo sa Diyos at kahit pa paano nagiging matuwid tayo guys sa buhay natin. Kung meron tayong ginagawang araw-araw na hindi maganda, tigilan na natin yan. Tigilan na natin yan. So maliwanag na hindi tayo pababayaan ng Diyos basta tayo ay matuwid at ibigay na natin sa Diyos yan. Kasi kung lagi mong iisipin yung problema mo guys, yung worries mo, hindi naman yung makakatulog sa iyo. 'Di ba? Kung tutunganga ka lang, magsusulo diyan ka lang sa sulok, 'di ba? Mananahimik ka lang, patingin-tingin, wala ka nang gustong gawin dahil sa bigat ng problema mo. Wag. Bumangon ka, kumilos ka, gawin mo ang nararapat at i-bless ni Lord kung ano man ang iyong ginagawa. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, ikaw na may matinding karamdaman, ikaw na may problema sa relasyon sa pamilya mo, at ikaw na may problema sa financial, sabayan mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala sa Diyos, lalong-lalo na kung ikay manampalataya, at ibigay mo yun sa Diyos, ano man ang iyong alalahanin sa buhay, ay tsak yun, ay kanyang ipagkakaloob ang iyong kahilingan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may mabigat na karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay. Matagal ng bedridden, Lord, sa bahay, sa ospital. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nasira na, Lord. Nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigis-bigisin niyo po muli, ibalik ang magandang relasyon. At sa financial, Lord, na kailangan namin pong lahat, lalong-lalo na yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng ulam, pambili ng 1 kilo ng bigas, pamasahe sa mga bata, pambili ng gamot, at lahat po ng pangailangan ng aming pamilya. I-bless niyo po ang aming anak buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.